Mga master, sa atin pong pangalawang episode tungkol sa GSIS MPL Flex na magiging available na bukas September 9 ay atin pong focus ngayon ang tungkol naman doon sa maximum loan term. Ito po yung inaabangan ng marami ring mga GSIS borrowers dahil alam po natin kapag mas mahaba ang term, mas mababa ang monthly amortization. Kaya sa pag-uusap na yan, ating balikan itong GSIS Memorandum Circular number 48 Series of 2023. Ayon dito sa MPL Flex mga master, no, ito po nakikita ninyo. Yun pong nasa permanent regular member. Tayo po yun na mga permanent members ng GSIS, no. Ang mga eligible para dito sa inaabangan na 15 years term ay yun lamang pong mayroong at least 10 years na kanila pong tinatawag na PPP or period with paid premiums. Hindi po length of service ha yung basihan, kundi yung mga buwan na kayo ay mayroong premium remittance doon sa GSIS. Yun po ang PPP. So kapag mahigit 10 years na ang inyo pong premium payments, ay eligible kayo para sa 15 years na maximum term. Kapag 20 months naman hanggang 10 years, 6 years ang pwede ninyong ma-avail na loan term. At kapag 1 month ka pa lamang, up to 20 months, ay 3 years naman yung pwede ninyong maging loan term under the GSIS MPL Flex. Marami po yung medyo na-discourage o na-dismaya sa portion na ito dahil marami po yung umaasa na below 10 years ay maka-avail sila sa 15 years. Pero yun po yung guidelines na approved ng board ng GSIS, kaya yun po yung ipapatupad nila. Kung atin pong ikukumpara, no, doon sa naunang version, yung MPL Plus, no, ito po yung makikita natin na loan term para sa MPL Plus. No, so yung nagkaroon po ng pagbabago itong at least 20 months hanggang sa more than 15 years. No, yung dati yung 20 months to 10 years ay 5 years lamang yung pwede ma-avail na loan under the MPL Plus. Pero sa MPL Flex, magiging 6 years na po yan, madagdagan ng 1 taon. So sigurado po na pwedeng bababa, no? Or bababa naman talaga yung kanilang magiging monthly amortization. Kasi nga ay madagdagan itong kanilang loan term, tapos bubaba din kasi ang interest rate under the MPL Flex kapag more than 3 years na ang inyong premium payments. Pero ito pong para sa mga mahigit 10 years, no, na PPP, yung dati 10 years lamang yung pwede ma-avail na loan term. Ngayon ay umabot na sa 15 years ang pwede ma-avail na loan. Kaya madagdagan ng 5 taon at idagdag pa natin dyan yung pagbaba sa interest rate, so talagang makakatipid sila sa monthly amortization, no? Kung hindi man po tataas ang inyong pong loan amount, wala po kayo makukuhang malaking net proceeds kapag nag-apply kayo sa MPL Flex. Ang iisipin na lamang po natin ay doon po sa ating loan amortization ay makakatipid po kayo, no, doon sa amortization. So tataas yung net take home pay. Pero doon kung ating pong pag-usapan yung issue talaga ng pagtitipid, no, when it comes to the total cost of the loan, ay atin po yung medyo mahaba-haba pong usapan kapag titingnan natin yung total cost talaga ng inyo pong loan, no. Pero dito kung inyo pong habol ay tataas lamang yung inyo pong net take home pay, ay pwede po kayo mag-apply sa MPL Flex with longer term para mas bababa yung amortization, so tataas po yung net take home pay. So ito po ang nasa guidelines ng MPL Flex at ito daw po ay available na bukas September 9. So para po doon sa mga gustong mag-avail ay dapat available na rin po ang inyo pong GSIS Touch para kahit nasa bahay lang at na higa-higa lang ay pwede na makapag-apply ng loan. Pero wag naman kayo may expect na ma-approve agad ng inyong AAO bukas kasi Sabado po, no? So possible po niyan sa Monday pa yung kanilang magiging approval doon po sa inyong loan application. So, yan po ang
resulta ng inaabangan ng karamihan na 15 years term sa MPL Flex. No, sa malinaw po, yung mga mayroon lamang at least 10 years na premium payments, sila lamang yung eligible para sa 15 years na loan term. Yung iba naman, medyo mababa sa 10 years, ay hindi din naman po lugi kasi nadagdagan naman ng isang taon yung kanila pong loan term from 5 years ay available na ngayon yung 6 years na term for the 20 months to 10 years PPP. So mamaya mga master ay mag-upload pa rin po tayo ng dagdag na impormasyon, no, panibagong episode tungkol lang pa rin po sa MPL Flex, at magbibigay po tayo ng sample computation kung paano po malalaman kung magkano ang inyong magiging loan amortization, no, under po sa MPL Flex.